So, ito po, no, gamit lang natin ang isang buck converter, isang solar panel na 20 watts. Pwede na po tayong mag-charge ng ating mga gadgets. Samahan nyo ako sa aking paggawa o paano ko i-charge ng aking mga gadget gamit ang solar panel at saka maliit na buck converter. Ayan. So, good day again mga Kamag-Kabuteros, my dear subscribers at sa mga followers. So, meron lang po kong i-share, lalo na doon po sa mga newbie, no? Sa electronics, yung mga estudyante. Meron lang pong i-share about itong sirkito na to. Ito po yung buck converter. Ito po ay isang DC buck converter na pwede niyang i-convert yung 24 volts into 5 volts. So, dito po yung output. Okay? So, sa mga emergency cases po, lalo na sa mga bagyo, may bagyo brownout, so pwede natin, madali natin gamitin ito para sa pag-charge ng ating mga cellphone, yung ating mga ibang gadget. So, sa mga radyo na pwedeng, or yung Bluetooth speaker, yung ating mga power bank. So, pwede na po natin gamitin ito at pwedeng ikabit din sa solar panel na 20 watts or 30 watts. So, yung output ng solar ay ikakabit lang natin dito. So, positive to positive, negative to negative. At dito natin kukunin yung output, no? Ito yung USB port. Ayan. Kung Type-C, yung cellphone nyo, pwede nyo pong ikabit dito. At kung micro USB naman, ito, pwede rin pong gamitin ito para mag-charge ng mga cellphone, mga ibang gadgets, gamit itong buck converter na to. So, 4 na piraso po ito. Pwede natin gawing isa-isa. So, tipakin lang. Ayan, tinipak na. Tinipak ulit. Ayan. Tinipak ulit. Okay, tama na po yung dalawa. So, meron na po tayong dalawa na buck converter. So, pwede po ikabit ito sa solar panel. Pwede rin po sa baterya ng computer o baterya po ng motor or kotse na 12 volts. Ito po pala ay pwede siya sa, nag-work siya from 24 volts down to 5 volts. So, pwede po siya, nag-work po siya. Kaya niya pong dalhin, no? Pwede niyang, kaya niyang i-step down yung 24 volts na input niya papunta dito sa output, gagawin niya pong 5 volts. So, samahan niyo po ako sa gagawin nating pagtetest ano po, sa solar panel at saka sa baterya. Dito tayo mag-charge ng cellphone at ibang mga gadget gaya ng power bank at mga Bluetooth speaker. Tara! So, ito guys, meron tayong solar panel na 20 watts. Ang output ay meron tayong nasusukat na 18 volts. No? Usually, pag mataas ang araw nito, ay umaabot po ito ng 21. So, pag open voltage po yan. Ngayon, para matest lang natin yung output ng ating solar panel, nagkabit po tayo dito sa ating multi-tester. Nakaset tayo sa DC, nasa 50. So, positive side ng test probe, positive side din po ng solar panel, and yung negative probe ng tester ay sa negative side din ng ating solar panel. So, meron tayong nasusukat na 18 volts. So, mamaya ikakabit po natin yung ating buck converter. So, itatry natin yung output mamaya ng buck converter natin kung kaya ba niyang i-step down to 5 volts. Ito po yung buck converter natin. So, isa lang muna yung ating gagamitin. Okay, so dito po, no, meron po tayong lumang telephone wire, pero ang kulay niya ay red, black, and white. So, kukunin lang po natin yung red and black. Okay. So, ito po yung ihinang natin dito sa
buck converter. Ito po muna, no? Ito yon. So, titingnan lang natin nasaan yung positive. So, mayroon naman pong nakalagay, no? Positive, negative. So, dito po tayo maghihinang, ano? Dito natin ilalagay yung input, no? Input galing ng solar panel. So, ito. First, the positive. Ito po yung positive. Okay, bago mo natin yan, kaskasin muna natin. Okay. So, positive side. Okay. Kita ba? Hihinang lang po natin. Ayan. Alright. So, yung black ay dito naman sa negative side. Okay? So, purely DC po ito, no? DC po itong galing ng solar panel. So, sa mga newbie, sa mga estudyante po, no, ng electronics or IT, pure DC po yung output ng galing sa solar panel or yung sa photovoltaic cell. So, lumalabas po doon ay direct current. Ito po yung kapareho ng galing ng baterya. Alright, so meron na po tayong nakakonect na po tayo. Ikakabit naman natin yung galing sa solar panel. Kukunin natin yung red and black at matatest natin kung ano yung output nitong buck converter. Tara. Siya nga pala medyo makulimlim yung panahon. Pero alam nyo ba na ang solar naman ay kahit hindi po direkta na sunlight ay pwede po siyang mag-harness or makakuha po ng or mag-produce po ng voltahe. So, ito na po yung ating solar panel. Okay? Lalagay lang natin dito. So, sabi ko nga, yung red ay to red. So, positive po yan. Yung black, okay? Yung black ay negative. Okay. So, ngayon, tetest muna natin dito yung voltahe ng galing solar panel. Ayan. Okay. So, meron tayong tester. I hope makita ano po. Ayan. Okay. So, positive to positive, negative to negative. So, meron tayong 19 volts. Yan, 19 volts. Okay. So, nakakabit na po yung buck converter natin. Ito po yon. Tingnan nyo, umilaw na yung buck converter. So, umilaw po siya. It means meron na pong output dyan. Okay. Itetest natin. Dito sa likod, makukuha naman natin po yung voltahe. Okay. Where's the negative? Okay. Magtetest lang po tayo. So, ito na yon. Okay. Set natin sa 10 volts. So, ayan po, no? 5 volts yung kanyang output. Okay. So, 5 point something, no? 5.2, 5.3. Okay. Ang gagawin natin ay magkakabit na po tayo ng gadget. Gaya ng cellphone, yung ating Bluetooth speaker, kasama na rin yung power bank. Ito po yun, no, yung charger ng lithium battery. Meron tayong power bank at meron po tayong cellphone. Yung cellphone ko pala nakakabit. Anyway, so mamaya kukuha tayo ng cellphone. Type C, type wala yata yung isa nating. But anyway, dito muna tayo magte-test sa Bluetooth speaker. Ayan. Kukonek lang po natin. Papansinin nyo po dito ha. Papansinin nyo nandito. Ayan. Kukonek natin. Ayan. O, tingnan nyo po. Nag-charge na po yung ating Bluetooth speaker. Ayan. Magkakabit naman po tayo ng mag-charge naman po tayo ng
power bank. Itong maliit na power bank lamang. So, meron tayong micro USB. Okay? Micro USB po. Ito. At i-connect po natin. I-check natin kung gumagana. Okay? So, sasaksak natin. Ayan po Okay. Yan, umiilaw po, no? Ayan po. Umiilaw. Yan, umiilaw. Tanggalin natin. Okay. So, ito po, no? Nagcha-charge na po yung ating power bank. Gamit lang po natin yung buck converter, no? So, nag-test tayo kanina sa cellphone, no? Medyo matagal po yung charging. Siguro mas mababa po yung amperahe po nito. Dapat mas mataas po. Yung fast charging po dapat. But anyway, nagcha-charge naman po siya. Matagal nga lang po. Nag-test po tayo sa cellphone. And ito sa power bank, mapapansin nyo, okay, nagcha-charge na siya. Ayan. At mamaya, susubukan naman natin po itong charger ng lithium battery. So, 5 volts din po siya. Okay. So, magcha-charge naman po tayo ng lithium battery. Ayan. So, okay. Nakakonect pa rin po tayo. Tatanggalin muna natin ito. Susubukan naman po natin itong lithium battery charger. Ayan. Yung BMS. Ayan po. So, makikita nyo, umilaw. Tatanggalin natin. Ayan. Okay. So, gamit pa rin itong buck converter na galing sa solar panel. Okay. Kakapag-charge po tayo. Ayan. Nakakabit pa rin tayo sa solar panel. Nakakapag-charge po tayo ng mga simpleng gadget na napakahalaga kapag brown out po ito, no? Brown out or yung meron pong bagyo. Minsan na nasisira yung ating mga poste ng elektrisidad. So, pwede po natin gamitin yung 20 watts na solar panel. Ayan, 20 watts solar panel. Gamit po tayo ng buck converter. Okay? At pwede na po tayong mag-charge ng cellphone, ng mga gadget na iba, kagaya ng mga charger, ng lithium battery, at saka mga power bank. Okay? Ang napansin lang po natin sa mga Android cellphone ay matagal po mag-charge, no? Dahil nga po siguro sa bagong system niya, so matagal po siya mag-charge. Napansin po natin. So, ito po, gusto ko lang po share sa inyo kung paano po tayo mag-charge. Gamit lang po yung ating solar panel na kahit po makulimlim, ay nakaka-harness naman po ng voltahe na pwedeng mag-charge sa ating mga cellphone or mga charger or power bank. So hanggang dito na lamang po. Nawa ay mayroon naman po kayong natutunan dito sa ating sinishare na naman ngayon na solar naman po tayo. So gamit natin yung solar panel at gumamit tayo ng buck converter. Ayan, nabili natin sa Lazada. Ito, mura lang po, halagang 30 pesos ang isa. At ayan, kinonect lang po natin yung galing ng solar panel. Lagyan natin ng cord. Ayun, nakakapag-charge na po tayo. So, dawa po, no, may mga natutunan na naman po tayo, lalo dun sa mga newbie or mga estudyante na kumukuha po ng electronics or mga IT na pwede na po natin gamitin yung solar panel na maliliit para mag-charge po tayo ng ating mga gadget. Ayan. Thank you, thank you. God bless everyone.